pagpapaliwanag doon po sa ating pinanunood. Ano po? So, yan, nakita po natin sa ating pinanunood, pinako si Jesus, mga bata, mga nanay, magandang gabi po sa inyo. Makita po natin sa ating po pinanunood, si Jesus ay ipinako. Yan po ay pagsasalarawan na tayo po ay mahal ng Diyos. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mang sa kanya manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, sa lahat po ng naabot ng tinig na ito, tayo pong lahat ay mahal ng Diyos. Lahat po tayo ay mapapahamak doon sa ikalawang kamatayan. Sabi ng Biblia, lahat po tayo ay makasalanan. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaibigan, lahat po tayo ay makasalanan. Walang taong perpekto. Pangalawa, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang sabi ng Biblia, itinakda sa bawat isang mamatay ng minsan, at ang pagkatapos nito ay ang hatol. Lahat tayo ay hatulan ng Diyos. At ang hatol ng Diyos ay ang kapahamakan ng impyerno. Ang impyerno ay lugar ng pagdurusa, lugar ng puro apoy, may uod na hindi namamatay. Yun po ang lugar ng impyerno at doon pupunta ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao doon itatapon sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, lahat ng mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, lahat ng mga sinungaling mamamatay tao ay itatapon sa lawa ng apoy. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ikaw at ako, tayong lahat ay mahal ng Diyos, si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. Sa halip na tayo ang ipako sa krus, si Jesus ang ipinako sa krus. Para lang sa ating kasalanan, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang gawin ng tao para tayo maligtas mula sa kapamakan ng impyerno, manampalataya ka sa Diyos. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Papasukin mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, lahat ng tao sa kanya'y mananampalataya ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga nanay, mga tatay, ang mundo pong ito ay sisirain ng Diyos pagdating ng tamang panahon. Lahat po ito ay gigibain, buhunawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. At lahat ng mga taong namatay ay bubuhayin ng Diyos. At lahat ng mga taong nanampalataya sa Diyos, dadali ng Diyos sa langit. At lahat ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos ay itatapon sa lawa ng apoy. Kaibigan, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung nais mo magkaroon ng buhay na wala hanggan sa gabing ito, nais mo sa langit pupunta ang iyong kaluluwa kapag dumating sa iyong kamatayan, simple lang, aminin mo na ikay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Pangatlo, manampalataya ka sa Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya sa gabing ito, sa lahat ng naabot ng tinig na ito, kaibigan, nasaan ka man, mananalangin po ako ng pagtanggap sa Panginoon Jesus. Mga bata, makinig kayo. Ang lahat ng sasampalataya sa Diyos ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya sa gabing ito, kaibigan, pwede mong matiyak ang buhay na walang hanggan kung ikaw ay mananampalataya sa Diyos ngayong gabi. Sa mga bata, nais niyo ba tanggapin si Jesus? Sa mga nanay, ngayong pong gabi ako'y mananalangin, i-guide ko kayo. Panalangin ng pagtanggap sa Panginoon Kristo. Kung nais mong matiyak ang buhay na walang hanggan ngayong gabing ito, sundin mo ang panalangin ito. Panalangin pagtanggap sa Panginoon Jesus. Tayo pumikit ang mga mata at manalangin po tayo ng ganito. Panginoon Jesus, inaamin ko po, ako'y makasalanan patungo sa impyerno. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sino pong tumanggap kay Jesus? Ayun, lahat. Ayun kay nanay. Salamat po sa inyong pagtanggap sa Panginoon. Salamat kay nanay. Ang sabi ng Biblia sa John 1:12, lahat ng sa kanya'y nanampalataya ay binigyan niya ng karapatan o pribilehiyo o kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, hindi na itatapon sa impyerno, kundi mayroong buhay na walang hanggan sa langit. Makikita niyo po ngayon yan sa ating pinanunood. At lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa ng apoy. At ngayon, lahat ng tumanggap sa Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan sa langit. Muli, maraming salamat mga bata. Makinig na tayo, nood na tayo, at papalabas na po tayo ulit.